Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Isang malahalimaw na isda na nakatira sa malalim na bahagi ng karagatan na mataang palangoy-langoy sa mababaw na bahagi ng dagat sa Spain. Anong klaseng isda kaya ito? Mistulang hinugod sa pelikula ang videong ito. Ang isda kasing makikitang palangoy-langoy sa video, malahalimaw ang itsura. May matatalas na ngipin at napakalaking bunganga. Ito ang humpback anglerfish o sea devil na nakaengkwentro ng mga researchers ng Condric Tenerife, isang shark and stingray research organization, habang sila nagsasagawa ng pag-aaral sa Tenerife Sea sa Canary Islands sa Spain. Para sa grupo, ang engkwentrong ito napakapambihira daw. Ito raw kasi marahil ang pinakaunang pagkakataon ng malahalimaw na isda na mataan sa mababaw na parte ng dagat. Ang humpback anglerfish kasi nagkukubli sa malalim na bahagi ng karagatan kung saan halos hindi na ito nasisikatan ng araw. Pero bakit kaya naispatan ang humpback anglerfish sa mababaw na bahagi ng dagat sa Spain? Ang mga humpback anglerfish o Melanocetus johnsoni, unang nadiskubre noong 1863 malapit sa Matera sa northwestern Africa. Nag-English naturalist na si James Yates Johnson. Ang naturang isdang ito ay bisexual dimorphism. Ibig sabihin, ang external appearance ng babaeng anglerfish ibang-iba sa mga lalaki. Ang mga lalaking anglerfish kasi mas maliit, nasa 1 pulgada lang ang haba at hindi sila predatory. Ang mga babaeng anglerfish naman na may tila lampara o dorsal appendage. Puno ito ng bakterya na siyang rason para ito mag-illuminate o umilaw. Ang ilaw na ito ang siyang ginagamit ng mga anglerfish para akitin ang kanilang mga prey. Ayon naman sa Condric Tenerife, hindi pa matukoy kung bakit napadpad sa mababaw na bahagi ng dagat ang humpback anglerfish na kanilang nakiengkwentro. Pero hinala nila, posibleng tumakas ito sa mga predator, sumabay sa agos o di kaya ay may sakit. Ilang oras na matapos ito mavideohan, ang isda, binawian na ng buhay. Kaya dinala ito sa Museum of Nature and Archaeology in Santa Cruz de Tenerife para mapag-aralan. Alam niyo ba kung ano tinuturing na deepest fish sa ating karagatan? Mga kapuso, biyahe tayo sa ilalim ng dagat sa Japan kung saan na-videohan ang isdang ito. Ito ang Sodolipari snailfish. Noong 2022, na-videohan ito ng mga researcher mula Japan at Australia sa lalim na 8,336 meters. Kaya itong tinuturing na deepest fish sa buong mundo. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga pakitong-kitong na alimango na binili ng isang dalaga mula Albay, mahirap daw mahuli sapagkat tumatakas. Mahanap pa kaya niya ang mga ito? Nang magbakasyon kamakailan ang pamilya ng taga-Legazpi Albay na si Shaira sa Butuan City sa Mindanao, ang binili nilang pasalubong, fresh alimango. Pero bago raw ang kanilang biyahe pa uwi, ang kanilang dapat ipapasalubong ng mga alimango, tumakas. Tumakas yung alimango. Paglabas ko po ng kwarto, nagulat na lang po ako may naglalakad ng alimango. So natawa kasi ako doon, so binidyohan ko. Tapos tinawag ko po yung mami ko, siya po yung kumuha ng alimango. Tapos, nung binalik niya po kasi sa icebox, nagulat na lang siya, wala nang natira. Kaya sina Shaira agad na hinalughog ang kanilang bahay para hanapin ang 3 missing alimango. Yung isa, Nakita namin sa CR. habang ang isa pa, balak pa raw sanang makitulog sa kwarto ng tita ni Shaira. Ang panghuli naman, Nahanap po siya ng uncle ko sa loob ng bag niya. Wala naman pong nasaktan sa amin. Kasi nakatali naman po yung mga sipit. Buhay pa actually nung dinala sa Manila. Kaya fresh pa siya. Pero ngayon po nasa freezer na sila. kung ang mga pinampapasalubong na alimango ni Shaira bawal lumabas sa kanilang container, alam niyo ba sa Australia, inaabangan ng paglabas ng libo-libong alimango kada taon? May mga pinapasara pang araw ng mga kalsada para ligtas sa mga ito makatawid. Taon-taon, masasaksiyan sa Christmas Island sa Australia ang isa na marahil sa pinaka-nakamamanghang natural process, ang mass red crab migration. Milyong-milyong species ng alimangong ito ang sama-samang naglalakad mula sa gubat patungo sa karagatan para mag-mate at mag-swarm o magdeposito ng kanilang mga itlog. Para ligtas na makatawid ang mga alimango, may ilang bahagi ng daan ang sinasara.
Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Nanlaki ang mata ng isang motorista sa Laguna nang may ibong sumalpok sa minamaneho niyang motor. Kung anong ibon ito, alamin natin yan sa ulat na ito. Habang binabaybay kamakailan ni Nisky ang isang madilim na kalsada sa Santa Cruz, Laguna, meron daw biglang sumalpok sa minamaneho niyang motor. Kasi parang manok yung lumipad. Sumalpok po sa motor. Binalikan ko siya kasi nasa kabilang lane siya ng kalsada eh. So may tendency na masagasaan siya. At dito na raw nanlaki ang kanyang mga mata. Gigay, sinalpok ako ng kwago. Ang bumangga pala sa kanya, isang kwago. Halong emotion po yung feel ko noon. First time ko din po makakita ng kwago eh. Yung kwago po medyo unconscious. Parang hindi niya kayang lumipad or kung makalipad man siya, siguro hindi siya makakalayo. Kaya ako bumalik mga idol kasi Kaya inuwi niya raw muna ito. Kinulong ko muna siya kasi may mga pusa po kasi doon sa bahay, baka makain siya. Since di ko naman alam yung ipapakain sa kanya, tubig lang po yung binigay ko sa kanya. Pero malaya pa kayang makalipad muli ang kawawang kwago? Gigay, sinalpok ako ng kwago. Kuya Kim, bakit malaki ang mga mata ng kwago? Kuya Kim, ano na? Ang mga kwago nocturnal o mas aktibo sa gabi. Ang malalaking mata nila ay tumutulong sa kanila para makakita ng mas maliwanag at malinaw kahit sa mga madidilim na lugar. Ang kanilang mga mata may mas malalaking pupil at espesyal na parte na kung tawagin, tapetum lucidum na siyang rason kung bakit nakakakita pa rin sila ng malinaw sa dilim. Pero kung malinaw ang mata ng kwago sa dilim, paano sumalpok ito sa motor na minamaneho ni Nisky? Gigay, sinalpok ako ng kwago. Ayon sa isang veterinaryo, maring nasilaw sa ilaw ang motor ng kwago. Kaya raw nabangga ito. Raptors din daw ang mga kwago at bumababa ang mga ito sa lupa para manghuli ng prey. Gigay, sinalpok ako ng kwago. Kaya posible din daw na nasaktuhan nito ang pagdaan ng motor ni Nixie. Kaya sumalpok siya rito. Samantala, bumuti naman daw ang lagay ng nakaengkwentrong kwago ni Nisky. Tinry ko nang buksan yung pintuan. Mga ilang minutes na paghihintay yun, lumipad na po siya. Kung sa tingin nyo, malaki na ang mga mata ng kwago, baka mas lalong malaki ang mga mata ninyo kapag naka-eye to eye ninyo ang hayop na may pinakamalaking mata sa buong mundo. Alam niyo ba na ang giant squid ang may pinakamalaking mata sa buong animal kingdom? Ang diameter ng kanilang mga eyeball maaaring umabot ng hanggang 10 inches. Kasing laki ng ulo ng isang tao. Ginagamit nila ang malalaki nilang mga mata para makaaninag kahit pa sila nasa napakalalim na parte ng karagatan. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim, ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Maligayang araw ng mga puso, mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Roses are red, violets are blue. Pero ang giant bouquet ng roses na mapapanood nyo, ilan naman kayang piraso? Sabay-sabay tayong kiligin at mapasabi ng sana all. kahit sino tiyak titibok-tibok ang puso kapag makatanggap ng ganito kalaking bouquet ngayong Valentine's Day. Grabe na yan. Paawat na kayo. Okay, kuya, buksan mo lang para may diretso. Bouquet Pro Max? I know this won't measure my value, but I would love to have a gift like this. Ang viral giant rose bouquet, gawa ni Jason. Kwento niya, rush o biglaan daw ang order sa kanya ng customer. Gabi siya sa akin nag-PM, pero kinabukasan, kailangan magawa na siya 12 noon. Tapos nag-uusap kami kung ilan yung roses na ilalagay. At dahil request ito na dapat ay gumamit siya ng 520 piraso ng rosas, kinailangan pa raw ni Jason na manghagilap ng additional na bulaklak sa katabing flower shops. Sabi niya, Pink, anong mas maganda na kulay sa dangwa? Kaya linibot namin lahat. Sabi namin, ito yung magandang quality ng flowers, uhara po. At ang pagbuo ng bouquet mula sa paglinis ng bulaklak hanggang sa pag-arrange nito, inabot daw ng siyam-siyam. Nagsimula kami 12, alas 6 po na, tapos mga 7 hours na buo namin. Maglilinis, tapos pagbili. Pero worth it naman daw. Ang kanya kasing customer, pinusuan sa kanyang likha na made with love. Magkano naman kaya ganito kalaking bouquet? Yung ginawa namin, nag-range siya ng 100K pataas. Pero sa dinami-dami ng bulaklak, bakit kaya marami ang nahuhumaling sa mga rosas? Kuya Kim, ano na?
Isa sa pinakapatok na bulaklak tuwing araw ng mga puso, ang rosas, lalo na mga red rose. Sa ancient Greece, ang red rose ay inuugnay kay Aphrodite, ang Greek goddess ng love at beauty. Kaya ang naturang bulaklak naging simbolo ng love at desire at nakasarayang gamitin sa mga romantic gesture at pang-ritual. Sa ancient Rome naman, ginagamit ito sa mga official ceremonies at pinangre-regalo sa mga VIP bilang pagbibigay pugay at respeto. Sinisimbolo kasi nito ang power at authority. Ang pagbibigay naman ng red rose para ipahayag ang ating pagmamahal sa ating iniirog. Nagsimula naman noong Victorian era. Noong panahon kasing yun, nausong florography o language of flowers. Ito yung paggamit ng bulaklak upang magpahayag ng mensahe o emosyon. Pero alam niyo ba kung ano nagbibigay ng pulang kulay sa mga petals o talunot ng red rose? Itong natural at water-soluble pigment na anthocyanins. Ang mga rosas nalalanta. Pero alam niyo bang may mga tanim na rosas na blooming pa rin hanggang ngayon? Kahit na isang milenyo o 1,000 years na ang tanda nito? Ang Rose of Hildesheim o Thousand-Year Rose na tumutubo sa Alps ng Hildesheim Cathedral sa Germany. Ang pinaniniwalang oldest living rose sa mundo. Ayon sa kwento, taninim daw ang bush nito kasabay noong tinayong simbahan. Pero may ilang documentation din na nagpapatunay na hindi pa raw 1 milenyo ang tanda ng naturang halaman, kundi tinatayang nasa 700 taong lamang. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral balita, i-post o i-comment lang #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Muling sumabog ang isa sa pinakaaktibong bulkan sa Europa. Pero sa halip na matakot, marami ang namangha sa pambihirang tanawin. Kuya Kim, ano na? Makapigil hininga ang eksenang ito, kung saan ang nagbabagang lava dumaloy sa snow o niebe na bumabalot sa crater ng pinakapatayag na bulkan sa Europa. Ang Mount Etna sa Sicily, Italy. Ito lang February 11 nang maitala ang pinakahuling erupsyon ng naturang bulkan. Ayon sa National Institute of Geophysics and Volcanology of Catania, ang lava flow namataan sa pagitan ng base ng Bocca Nuova Crater at ang Southeast Crater. Alam niyo ba ng pinakaunang naitalang eruption ng Mount Etna? Naitala noong pang 1500 BC. Mula noon, hindi bababa sa 190 times na itong pumutok. Kaya ito rin ang tinuturing na pinakaaktibong stratovolcano sa buong mundo. Dahil sa natatangin nitong ganda at sa nakadikit na rin ditong kasaysayan, noong June 2013, ang Mount Etna napabilang sa listahan ng UNESCO World Heritage Sites. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras.